ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, lumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala
nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. 3 araw na po natin naririnig ang kwento ng pagpapakilala at pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo matapos na siya ay muling mabuhay. At dito po, kung titingnan natin, ay pinapawi mismo ni Jesus ang kalituhan, ang kalungkutang namamayani o mga nararamdaman ng mga alagad. Nitong magkasunod na araw sa mga kababaihan at dito rin niya binigyan ng misyon ang mga kababaihan na magtungo at ipahayag ang kanyang pagkabuhay at sinabi nilang nakita nila ang Panginoon. At ngayon, may 2 alagad na patungo sa Emmaus mula sa Jerusalem. Sila ay lumabas at kung maalala niyo po, sa Jerusalem, dito nangyari ang lahat. Maganda yung sinabi nung mga alagad, no? Sabi, siya pa naman ang inaasahan namin. Pero yun nga po, no? Namatay at hindi nila maunawaan kung bakit ito nangyari. Pero dito po, nawa mas makita natin yung paanyaya sa atin na yung kahalagahan po na naproproseso natin ang atin pong nararamdaman. Ang mahirap kasi kung, halimbawa lang po, no, namatayan ka, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang negosyo mo, lalo pa ngayon, no, magkano na ang gasolina? 150. Ang yaman na natin, di ba, no? Ang yaman na natin para ma-afford yan. So maraming nangyayari na hindi natin nauunawaan at lalong hindi natin naunawaan ito dahil ang ilan sa mga ginagawa natin, tumakas, lumayo, imbis na harapin, lumalayo tayo at lalong-lalo na nananahimik tayo. Yun yung, no, yung isa yung pinaka-number 1, nananahimik tayo kapag mayroon kang nararamdaman o nararanasan. Ayaw mong magsalita. Kaya nga itong proseso na ginawa ni Jesus sa 2 alagad, tinanong niya, ano ba nangyari? Sa umpisa, ayaw pa nilang magsalita, pero sa pangalawang pagkakataon na sinabi niya at tinanong niya, ano bang nangyari? At doon, no, binuksan nila ang kanilang sarili, ikinuwento ang mga pangyayari hanggang sa yung kahapon na nakita ng 2 o ng kababaihan ang kanyang pagkabuhay. So yung proseso, unti-unti, lumuluwag ang kanilang pakiramdam, unti-unti, naiintindihan na nila hanggang sa lalo tigit nang makilala nila si Kristo, naging malinaw ang lahat. So sana po, no, di ko alam kasi ang isa sa mga nagiging comfort zone natin, yung manahimik. Yung ayaw mong ikwento. O ano bang karanasan mo? Anong naranasan mo? Kahit anong pait yan. Minsan yung sabihin na tabi-tabi lang po, no? Kung sakaling naabuso ka, hanggang ngayon ayaw mong ikwento kasi masaklap, masakit. Ikwento mo nang sa ganon, mas maging maluwag sa iyong kalooban. Paano ka ba nabaon sa utang? Paano ka nalulun sa bisyo? Ikwento mo. Kasi paano ka namin din maintindihan? Paano ka maintindihan din ng mga tao sa paligid mo? Bagaman, hindi mo naman kinakailangan mag-explain sa lahat, pero kailangan mo maintindihan yung sarili mo. Humanap ka ng tamang tao na pagsasabihan, just to express minsan, no? Just to express, and then, idaan mo sa dasal, and lahat
magiging maliwanag na. Pero kung patuloy kang mananahimik, patuloy kang lalayo, patuloy mo lang din pahihirapan ang iyong sarili. Ang gusto ni Kristo, mapalaya tayo mula sa kalungkutan nang sa ganon, maipagpatuloy natin ang ating mga misyon. Amen.